Hey, Roel, we were supposed to record 2 hours ago. Ano nangyari? Of course, working from home is supposed to be day off. I had to assist my wife to patulugin yung mga bata. We had our rosary time before that. Tapos yun, pinatulog ko na sila. And during prayer time, they had their own meltdown and playing time. Even we're supposed to sleep. So real talk, that's the scene behind working from home. Usually nakita nila desk or house na malinis na hindi naman totoo. Of course, virtual background. Tapos, ang hindi nila nakikita is the behind the scenes ng chaos and noise and clutter. So, ako rin, gumising ako na maaga. Magkaiba tayong time zone. Canada-based ako. Philippines ka. Tapos, gumising ako maaga kasi nga sana wala rin magdi-distract sa akin. Kaya lang, while waiting for you, ngayon gising na sila lahat. So, ako naman ngayon ang evicted sa aking workplace. So, hello everyone. My name is Andrea. I'm the host of Inajam Podcast. And with me is Roel. And I'm the host of A Few Steps Ahead, learning from moms who's ahead of me in terms of love, faith, and family life. I love that. Nung una kong na-meet si Ruel, nalaman ko na work from home dad din pala siya. And I love yung overlap natin kasi ako, I'm a work from home mom. Ikaw naman, work from home dad. So I've always been interested to learn about work from home dad. Ano yung struggles nyo? What a typical workday looks like for you? And then ano ba yung common misconceptions that, ayun na nga intro natin, common misconceptions about work from home parents. So yan yung pag-uusapan natin ngayon. Let's, let's dive into me as a working from home dad for 2 years na. By that time, syempre hindi pa malaki yung 5-year-old ko, 3 pa lang siya. Then we had 1-year-old that time. So napaka-challenging niya, and dumating ako sa pagkakataon na juggling while talking to customers. So to give you a context sa mga listeners, I'm like a call center agent inside my home for a law firm in US. So typical day for me, 9 p.m. to 6 a.m. I'm working. Ako yung tumatawag sa mga law offices. And ito yung traditional call center job, I would say, but outbound. So imagine yung quiet environment dapat ang nire-require. Pero having, of course, a disruptive 3-year-old and 1-year-old at that time, 2 years ago. Ngayon, I'm still having the same challenge, but I was able to manage it. Pero hindi siya madali, kagaya ng, baka lang iba work from home is napaka smooth lang o dali lang. As you mentioned na mukhang malinis, di ba? Pero it's the background, alam talaga natin yung truth. And you as a working from home mom, I think you can share so yung experience mo. Let's start there. Ano ang typical workday mo? Kasi you were describing 2 years ago na meron kang 1-year-old, meron kang 3 years old. So ngayon, I'm guessing medyo na-establish mo na yung konting routine mo. What is a typical workday? Manila time, Philippines. My shift starts Monday 9 p.m. So 9 p.m. yung aking panganay, ano na yan, toothbrush na. I don't want to be specific. So magkaroon ng idea yung atin mga listeners kung paano ko siya isinasabay. So magtutoothbrush na siya, pero since 5 years old na siya, he can do brushing his teeth on his own. Then yun, after noon, tabi kami. Nasa tabi niya ako habang nagkukulak ako. Tapos Oh, wow, okay. pinapatulog ko siya. Ang gusto niya pa, kinakamot ko yung likod niya. Totoo yun, kasi pag hindi ko kinamot yung likod niya, napansin ko, hindi siya natutulog agad-agad. So, Mm. yung empathy, kailangan kong ibigay dun sa aking eldest son. Kasi I tried once na, 5 years old ka na, dapat, hindi ko na kinakamot yung likod mo. Nag-work ako dito. May kausap ako. And I'm seeing him na medyo konting parang tatampo. Tapos minsan parang, ay, daddy, sige na daddy. Ganyan. So, ayun, may imagine kasi sabi ko, siguro yung nakatulong sa akin nun is yung empathy ko sa kanya. Sige na nga, lagi na nga, habang may kausap ako. Ayun. So, um, hindi yun alam dun sa, of course, sa work ko, since in-work from home naman, hindi naman visible, and hindi naman ako Mm. karoon ng mga violation. But that's how, by that time. Then after that, matutulog na siya yan, mga within 10 p.m., 11 p.m. Susunod ko naman yung, ngayon na, yung going to 3 years old ko na, yung youngest, matutulog yan ng 12 a.m., ganyan ang oras Mas late matulog. pa pala. Bali, ang challenge nun, kasi itong routine na to, na-establish to, yung wife ko, working from home din siya, parehas kami. Mm. Siya naman flexible time, pero meron siyang 8 hours na kailangan i-meet. So dinidivide niya din yun, she has her own. Kaya kailangan yung bunso ko, ako din, dahil nga working pa siya at that time. Tapos yung bunso ko naman, gusto niya pa yung hinihili hanggang ngayon, going Ay, 8. oo. Oo, Ayun. correct. So, ah, nangyari yun, since nag-work na yung misis ko. Tapos yung inakwento ko nga, nung 1-year-old pa lang siya noon, na-experience ko na, naka-headset ako, tapos nakabuhat siya. I have multiple pictures kasi talagang sabi ko, sige, bili ka sa akin itong work Sakit na sa to. likod. Oo, totoo yun. Yung experience na yun, nabubuisit ako eh. Tapos, sabi ko, bakit kailangan ko ba isabay ito? Ang setup namin doon, may background ako, pero ang setup namin doon, dito sa dining table ako nag-work. Tapos meron kaming playpen. Tapos,
1-year-old eh, na tatayo-tayo pa lang. Ginagawa ko, pumapasok ako sa playpen, doon ako nagko-call. Kasi yun nga, yung ihihilit ko na siya, gano'n. Mm. So yun, moving forward, ngayon, gano'n pa rin yung oras ng tulog niya. But by this time, mas close sila ng wife ko kasi, yung wife ko nag-resign na last June nung nagpasukan na yung aming Mm. panganay. Kaya ano na sila ng dalawa ngayon, hindi siya nagpapahili. Yun, magkatabi na silang matulog. Doon pa lang ako magkakaroon ng deep work up until Okay. 6 AM. Na-log out na, okay. So, so how do you deal with ano, yung pag maingay sila tapos nagko-call ka dahil hindi pa sila tulog? Yun, mahirap yung time na nag-work yung wife ko. We have to choose, kasi nga sa akin, voice role ako, hindi taga pwede. So, doon sila sa other room. Eh, meron kaming 2 rooms sa apartment. So, doon sila sa misis ko. Si misis ko naman, ano siya, non-voice naman yung role niya. More on Mm. data entry. So, ganun siya. Pero may mga times na kagaya yung eldest ko, kapag magkatabi kami, syempre, hindi niya may iwasan minsan magkwento, mag-react sa mga sinasabi ko. Yung mga BPO dyan na nakaranas, itong hawak kong to, ito yung aming headset, di ba? Naka-green yan kasi nasa call ako. Itong red, pag naka-red yan, yan ang lifesaver namin. Yan yung in-between. Pag naka-red yan, nagsasalita kami dun sa anak namin, huwag ka maingay, may kausap ako. Yan, na-master namin yan even sa BPO, di ba? Pag may seatmate kami, kung narinig mo yung stories na yun, yan, mag-uusap kami ng seatmate ko, oh ano, break na tayo maya-maya. Sige, yan. Ginagamit namin yung Okay. button na yan. Pag naging red yan, magic button yan. Mute. Ang malala dyan, akala mo napindot mo, hindi pala, sasabihin nung kausap mo, say what now? Yeah, yes. Oo. Kaya pala minsan meron akong kausap, parang kita mo to, hindi minute. May kausap. Alam mo, nakaka-relate ako kasi there was a time na ganyan din yung pagitan ng third and fourth ko, 3 years old tsaka 1 year old. Alam mo, ang lifesaver ko, carrier, baby carrier. Kasi ganyan, lahat ng anak ko, walang nagpapababa sa crib or sa playpen. Mm. Pag tulog sila, gusto nila nakakarga or katabi ako. So, paano ako mag-work? Ang carrier, lifesaver, kasi kahit na nakaupo ako, nakadikit pa rin sila sa akin, tatype lang akong ganyan. O kaya Mm. kahit palakad-lakad ako hanggang sa makatulog sila, pero nag-work ako sa phone, go-work ako sa mas maliit na device, ganyan. Naranasan ko rin yan na parang, ano ba, hindi ako makaka-work hanggat gising sila. So, minsan talagang kailangan mo ang tabihan, dadali mo yung laptop mo sa kama, doon ka mag-continue mag-work. Ako, ang advice ko, syempre, easier said than done, i-enjoy mo habang nandyan ka. Kasi before you know it, tapos na. I mean, ngayon, looking back, amazing pa rin how I'm able to survive that. Tapos, of course, honestly, hindi ko siya namimiss. Pero may time na parang, wow, amazing pala really how, how God makes everything work out. I can imagine Um, yung success mo now, they're grown up. So, ang kanilang ang age gap, your eldest is now, and then, so meron ako 4 kids. mm, Ang age range nila is 16, the youngest is 6. So meron na akong wow, 2 teenagers ngayon na pwede nang mag-babysit dun sa dalawang mas maliit. that's nice. Meron ka ng katulong na mag-alaga. Yes. And nasasabihan ko na rin sila ngayon na parang may meetings ako, tahimik lang, or at least doon na lang kayo sa kabilang room para walang maingay, or you're free to play kahit na meron akong calls. Ang maganda rin doon, nakita ko, na-train yung mga kids ko na parang, okay, pag may kausap si mommy, may discipline sila. Na tahimik tayo, na ganitong oras is really time to work for the parents. So, hindi sila ganun ka. Naghahanap ng atensyon. Yung parang, mami, or daddy. Kasi pag hindi sila sanay minsan, naiinis sila sa'yo pag lagi nasa harap ng computer. Oo, totoo yun. So now you have 6 years old. I can imagine na you still have to explain to the 6-year-old, 6 years old na you are working. Mostly sa 6 years old, sasabihin ko na lang sa kanya na nasa work ako, later na lang, o kaya may meeting ako, wag maingay. Kasi naiintindihan niya, dahil mula nung pinanganak siya, work from home na ako. So alam niya na ganun ako. Minsan niloloko ko siya, sasabihin ko, uy, papasok na ako sa work ka. Tapos parang wala, hindi siya affected. Tapos sabihin ko, bakit hindi mo ako namimiss? Sabi niya, eh, dyan ka lang naman eh. Sa bahay ka lang naman. So bakit kita ako mamimiss? Parang okay, minsan naman mamiss niyo ako. Labas kaya ako. Nakakatuwa kasi talagang yung working from home, na-understand na nila na hindi mo naman kailangan, hindi ka naman malayo. So yung mga question. Ako din, Yes. yung eldest ko na 5 years old, sinasabi ko sa kanya na pag minsan naiinis ako, to be honest, na gano'n disruptive, gusto mo mag-work na lang ako sa labas, sabi ko sa on-site, ayoko daddy, gusto ko dito ka lang. Then I understand na mas gusto niya, mas preferred niya yung gano'ng setup. Tapos kinakausap ko pa nga yan, sabi ko, maghahanap ako ng ibang work. Sabi ko, gusto ko ng mas mataas na salary. Sabi ko sa kanya, inaano ko sa ganun, talk lang kami dalawa bago siya matulog. Hindi na kita matatabi matulog. Sabi niya, ayoko nun daddy. Ganun. Alam So, mo, lalo na pag, since nasanay sila na lagi, pareho kayo, na nasa mm, bahay, mm, ang tendency nila, na-observe ko sa kids ko, ine-expect nila na kayong dalawa, pag may school activities, andun din kayo pareho. At pag mayroong events or occasions. Kasi ngayon, lagi na nilang ine-expect sa aming dalawa ng asawa ko. Minsan meron talagang work yung husband ko sa labas ng bahay. mm. Pero parang ine-expect nila na, pero susunod ka, di ba? Oo, susunod ako. Yung ganon. Oh, I see that. Ano, look forward ko yan. And Oo. sa ano ko naman, sa scenario ko, kung 5-year-old ko, kinder na siya dito, and he understood na mom niya lang kasi nga natutulog ako sa umaga. Kaya nga ano din ako, aiming din ako to have a flexible hours, or yeah, most probably yun yung magiging preference ko. So that's one of the way din na i-plan yung future ko as working from home.
wala akong plan na mag-stick talaga for the longest time. Stepping stone lang siya na maalagaan yung mga bata at makapagtrabaho at the same time. And I think it's a privilege. Correct, yes. You can always go back to your career, di ba? Pero yung growing up years, di mo na may babalik eh. So na-mention mo what a typical workday looks like for you. Meron ka bang routine for yourself? Yung parang kahit na short time for yourself bago ka mag-start mag-work or after para to decompress or bring back your sanity bago ka ulit humarap sa chaos? Nice question. Yung part na yun, of course, ang routine to get back on my sanity, of course, through meditation, prayer time, mostly bago ko matulog. And when it comes to, again, being present for my son, bali, eto, sharing ko na itong experience na to, hindi ako parang overacting. Ang tulog ko ay installment. Paano? Matutulog ako ng 6 a.m. Di ba? Minsan di pa talaga eksaktong 6 a.m. eh. Pag out ko pa lang, syempre, magbe-breakfast ako. Then, syempre, manonood ako ng konting mga entertainment, di ba? Tapos, Mag-unwind. yes, pang-unwind. Tama. Then, ang pasok ng panganay ko, 12 p.m. Eh, dalawa na kami ng misis ko. So, magluluto siya. After niya magluto, ako maghahatid sa anak ko. So, kailangan bago mag 12 p.m., gising na ako. So, roughly 4 hours na sleep. Yan yung routine ko. Kaya nga ang tagline ko, ito absent mo tulog ko. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin absent mo tulog ko? Pagka wala silang pasok, 'di ba? Okay. Or may not feeling well siya, mag-a-absent siya, makakatulog ako. Pero In yun yung relation to that, minsan nagigilty ka ba na parang mas gusto mo na time for yourself na lang o kaya sana nag-work na lang ako kaysa maging parent? oo, dumating ako sa point na gano'n dahil sanay nga ako to get along, my office mate, outgoing kasi ako eh. And yun, naisip ko siya, this past few months lang. And sabi ko mag-on-site na ako. I'm going to talk to my mom para siya na yung mag-take over sa daytime, din ako na lang sa labas. And ini-imagine ko, parang hindi ako convinced, parang half-hearted. Siyempre, iba pa rin talaga pag na-experience mo siya. Not soon. Kaya nga, I look for a mentor, which I found a mentor. Then, he also helped me to how to manage. Kasi kaya ako nagkaroon ng podcast na a few steps Mhm. ahead to learn from you, working from home, like 12 years now, right? Then, the mentor, like working from home for more than that. Yun yung nakakatulong sa akin para makabalik ako dun sa sanity ko. And how about you naman, Andrea? What are your ways to get back to your sanity or your me time? What usually you do? So, eto na-establish ko 'to medyo mga 2 to 3 years na rin. So, na-realize ko and nasa-start ko na siya ma-enjoy. Gumigising ako maaga, as in like 5 a.m. Ang work ko is not until 9 a.m. Yung time na yon, it's for I work out, I walk sa treadmill, then have breakfast, and then also have my prayer time. Pero nung umpisa, hirap noon. 5 a.m., gising ako. Wala naman akong gagawin talaga, kundi para sa sarili ko lang. Most of the time, lalo na nag-umpisa ako, parang kailangan ko ba talaga to? Kung para sa sarili ko lang, itutulog ko na lang. But then more and more, nare-realize ko, mas nagiging maganda yung araw ko. Kasi parang instead of waking up na nagmamadali na ako kasi late na yung kids, yung work ko magsa-start na, hindi pa ako nakaprepare ng breakfast, at least yung hour na yon kahit na maaga akong gumigising, siyempre, antok-antok ka pa. Pero unti-unti, kumbaga sinasabi nila, seize the day, na-own ko na yung schedule ko, napaprioritize ko na, tapos naisip ko na ano ba yung mga kailangan kong i-accomplish for the day. So, mas tahimik. Napansin ko kasi, pag wala yun, kunyari tinanghali talaga ako, parang ang init na ng ulo ko the whole day. Parang buong maghapon, nagra-rush na lang ako trying to survive ba, or trying to cope dun sa kung ano-ano na yung mga binato sa challenges. So, I try to keep to that schedule as much as I can. Excuse na lang kung pagod talaga or sobrang puyat or may sakit or holiday. Yan yung mga times na binibigay ko sa sarili ko. Naging very helpful siya for my productivity. So, I'm able to insert yung mga ganito, personal projects ko, like podcast, blogging. So, it's really a big help. Oo nga, kaya talagang nagulat ako nung previous conversation natin, you have 4 child, then you can still do podcasting and other vlogs mo. And yung natutunan ko dun sa'yo, talagang hanggang kaya mo, 'di ba? Seize the day and you have to own it, 'di ba? As you wake Yes. up. This is for me, 'di ba? Because later this is for them. Or kasama na dun sa ano na yan, waking up, kasama na dun yung maliligo ako. Kasi alam ko, pag hindi ko ginawa, hindi na ako makakaligo the whole day. Wala na yan. Yes, I can And I know hear that moms from will my be able to relate. yeah, I know. I'm about to say that I hear that from my wife. Hindi ako nakaligo dahil sa Correct. Alam and niyo ba na luxury namin maligo? Mula nung naging moms kami, yan na yung luxury namin. Kasi mula nung pinanganak ang firstborn namin, ang bath time namin, laging rushed. Kasi iiyak na yung baby, kailangan na mm, magpa-bed. Yan. So, yes. And really as we compare no dad and mom, of course, mas matagal. Maligo talaga ang mom, syempre, ang girl, 'di ba? Other stuff. But yun talaga siya, mahaba buhok, 'di ba? yes. Ganun. Pero this is good na pinag-uusapan natin to. Kasi while true
merong guilt dahil minsan gusto mo mag-spend time with yourself or mag-spend time sa work outside. It also like affirms na tao lang tayo. We also have our need for self-care, for personal time, for quiet time. For me, it's healthy kasi through that, nalalaman mo ano ba talaga yung gusto ko. And then you get more clarity. Ano ba yung gusto kong maging goals pa sa buhay ko, ma-achieve pa. And that's not being selfish kasi that's also for your loved ones as well. That's true. And yun talaga siya, no? Parang working from home really gets you closer to your purpose na mapagsabay talaga siya. Kasi I guess like 30 years ago, wala pa yung ganitong setup. And I heard from my colleague sa church na maswerte nga kayo kasi nasa bahay lang kayo, meaning naka-work from home kayo. Nung panahon namin, diba? Nasa office kami, then iiyak kami. Kasi, like, especially moms, diba? They being Yeah, oo. emotional na kailangan nila ipagbilin yung mga anak nila. And yeah, I think everyone can relate to that. I had that experience too bago ko mag-work from home. And I think as you been sharing your experience, you also had that moment. Ano ang version ng, kasi sabi mo, yun yung mom guilt na usually naririnig natin. Ano ang version na yun for dads naman? Nice question. I get that finally. So, I think it will boil down dun sa kung may maiiwanan ba. And for me, I had that guilt too as a dad when I heard my wife chatting me, no, sa messenger na I have to go work from home. Siya kasi yung una nag-work from home eh. And nangyari noon, yung son namin, di ba, may 3 years old na kami noon. Tapos 2 months pa lang yung aming bunso. Kailangan na kaming bumukod. Yung parang nagkabiglaan talaga. So, nung bumukod ako, kami, nag-work ako on-site sa Ortigas. Imagine mo, Malabon to Ortigas. Mm. Ang pasok ko 6 a.m. Nagmumotor ako. So, aalis ako dito ng mga 5 a.m. So, nababiyag siya ng 5 a.m. noon. At ngayon ko lang siya i-share yung bus lane. Familiar ka ba doon, Andre, sa Oo, bus yes. lane? Oo, Baslin. Diba? Bago lang yan eh. Nung pandemic lang yan eh. Diba? Ang laki ng fine dyan. Pag nahuli ka dyan, 5,000. Ako nakakadaan ako doon at that time. Alam mo, nalaman ko lang na ganun kamahal yung fine doon. Nung nagmamadali ako, hindi ako nagmotor. Nag-ano ko yung angkas. Tapos sinabi sa Mm. akin ng angkas driver na, naku sir, bawal tayo. Kasi in-encourage ko siya, daan ko dun sa ano, tayo. Sabi niya, naku sir, bawal tayo dyan, 5,000 ho dyan. 5,000 ba? So, parang narinig ko lang. Maswerte ka, hindi ka na Oo, 5,000. totoo yun. That time, ganun ako ka nagmamadali. Yung buhay ko noon kailangan mabilis. Tapos 2 months yung son ko, hindi niya ma-establish yung tulog niya. So, minsan nagmumotor ako ng 1 hour lang. Pero, alam mo yun, yung guilt na yun, parang naghalo-halo na parang pagod din naman ako. So, tas kailangan nila ako since kami-kami na nga lang, di ba? So, why not, mag-jump na ako sa opportunity ng work from home. And I didn't regret it. Although, yun nga, may mga different stages, di ba? May mga uh, positive and negative. But for me, yun talaga, blessed ako na makita ko sila na lumalaki. Di ba? Yung staff ko siguro at a later time na lang yun. Totoo yan, kasi nung umalis din ako ng corporate, pag-peak yun ng career ko eh. I have a lot of opportunities. Actually, kaka-promote ko lang nung umalis ako sa corporate eh. Kaya lang, sabi ko, hindi ko naman talaga goal na umangat sa corporate ladder. Hindi ko naman goal maging CEO, CFO, mga ganyan. So, sabi ko, bali na, alis na lang ako ngayon kesa naman yung mga anak ko lumaking sakit sa ulo, pariwara. Ngayon ko na lang gawin to. I can always go back to that. And who knew na magbabago ang landscape ng work, di ba? Na ngayon, very common na yung work from home. So, tanggap na lahat, very common. So, okay, so marami kang na-share na I think will be helpful even for dads. Even ako as a mom, may mga natutunan ako. Kasi minsan as the default parent, yung mga moms, feeling namin kayo parang chill lang naman sila, parang hindi naman kayo worried about kami. Nag-work na nga, chores pa, hatid sundo pa school, ganyan. So, very insightful and enlightening malaman yung side ng dad. And I'm sure, kahit ako 12 years na ako work from home, ang dami ko pa rin natututunan. At saka marami pa rin akong rhythm na ini-establish that makes it more efficient. So, I'm sure ikaw din, habang lumalaki ang kids mo, marami ka pang madidiscover along the way. Yes, I believe on that. And I'm so excited na I'm engaging, talking to moms like you, who's a few steps ahead of me. So, this time, let's get practical. What's one small system or habit that changed your family rhythm? And my answer to that is really, I would say, sacrifice for family when it comes to sleep and Mhm. the hobby that I used to do before, like sports. But I rather read books, attend online seminar that can grow my mindset when it comes to doing a business working from home. I would say. How about you, Andrea? What's one thing that you put in place so you could get your family rhythm? So, ang signal ko for my brain, okay, tama na, stop thinking, is to read a book. And it's not even scrolling through Facebook or Instagram. Kasi, yun makes me think even more eh, pag nagsiscroll ako sa social posts. Pero yes, reading books, that is one signal to myself na it's time to relax, get ready for tomorrow.
one thing na maaring most people will not even think about or very, parang napaka-petty niya kasi. Pero na-realize ko it helps me a lot. Um, yung bago ako matulog, I make sure na yung kitchen tsaka sala namin, kasi that's most of my workplace eh. Yan yung kita ng mata ko pag nag-work ako, is maayos. Not necessarily malinis, pero hindi siya cluttered. Wala nang toys sa floor, wala nang dishes sa sink, wala nang mga kalderong hugasan. Why? Kasi ang tendency ko, pagkagising ko sa umaga and makita ko yung clutter, dumadagdag na agad siya sa mga gagawin ko, tsaka sa iniisip ko. Pero kung makita kong clear yon, parang mas nakakahinga ako na parang, oh, okay, this is my time to really list down ano yung mga kailangan kong gawin and prioritize. So, kumbaga, ang hirap explain, pero parang it's a subconscious na pag walang clutter, clutter-free din yung brain ko and I can think clearly. So, that is like one very simple thing that I make sure every night ginagawa. Since meron akong teenagers who are responsible for washing the dishes, alam na nila yon na para every night, dapat clear to, okay? Yan, so alam na nila. That's It's good yeah. you say that. Now I understand my wife more when it comes to that part of the house, kitchen. I have to tell it with empathy, and if I can really do it, then she can verbalize it. Then sabi ko, small things. It's a Yes. small things, but I understand now na it's really not small things, but it's just for you to organize your thoughts, yourself. And thank you for that. Another difference ng moms and dads. Kasi ganyan din husband ko. Parang bukas na yan. Eh, ako pa rin naman na maghuhugas ng tomorrow eh. Hindi yun eh. Parang sa akin, hindi yun. It's not that. It's no clutter. So, ngayon, naiintindihan niya na rin yun. Kasi nung mula nag-work from home siya, gets na rin niya. Okay, ito pala yung sinasabi mo. Hopefully, makatulong din yun sa mga listeners na that very simple things really makes a big difference. For us moms, it's the little things that keep us sane. Right. So lahat ng sa mga parents na nakikinig, we hope you learned something new dito sa usapan namin ni Roel. And always remember, kung feeling nyo kayo lang ang sabog and not put together, that's not true. We're still figuring it out, just like you. Roel, saan kanila pwedeng makita or mahanap? You can reach me, Roel Giolina. I'm public in Facebook. That's it for now for me. And how about you, Andrea? Saan kanila pwede ma-reach out or makita Yeah. in your socials? Yes, so if you loved our conversations, check out In a Jam podcast. It's about real stories of people building dreams in the middle of the mess. And meron din akong blog, andreavchu.com. And there I share systems and tools that can help you build those dreams. Thanks for listening, and I will see you in the next episode. Thanks, Roel. Thanks, Andrea.